Imbes na magbenta, baka lalo raw mag-imbak ang mga retailer dahil sa rice price ceiling na mauuwi sa shortage ayon sa ilang eksperto. Ang ilang retailer nga hindi pa rin masabi kung magbebenta ng pasok sa price cap kahit nakatanggap na ng mga ayuda. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Ivan Mayrina at Maki Pulido. Sa ilang piling lugar pa lang tulad dito sa Navotas, namahagi ng 15,000 pesos na ayuda ang DSWD sa mga rice retailer na nalulugi raw dahil sa 41 pesos price cap para sa regular milled at 45 pesos para sa well milled. Pero ang ilang nakausap namin sa payout sa Navotas, hindi nagbenta ng bigas sa ganyang presyo, tulad ni Lola Oshana na nagbebenta sa maliit na sari-sari store. Kung ibenta ko ng ganon, di sobra-sobra ng logi. Itatricycle mo pa, bubuhatin mo pa. Magagamit naman daw ang natanggap na ayuda pambili ng bagong stock ng ibebentang bigas. Pero hindi pa masabi ng ilan kung ibebenta nila ito sa price cap. Parang hindi. Mahirap kasi pag walang kita. Sabi ng DSWD, dumedepende lang naman sila sa listahan ng DTI na hinihingan pa namin ng pahayag. Sabi ng economic managers ng gobyerno, naggulat na lang sila nang i-anunsyo ng Pangulo ang price cap sa bigas. Ang justification ng Presidente, under ideal market condition, hindi talaga pero suportado raw ng economic managers ang price cap, bagamat nakikita lang nilang tatagal ng isang buwan. Para mapababa ang presyo ng bigas, panukala ni Jokno, ibaba ang taripa ng aangkating bigas mula 35% sa 10% na lang. So, after the recession, Congress will not ask for the lowest level. Parang di na raw natuto ang gobyerno, sabi ng Federation of Free Farmers. Kaya nga raw tayo nasa gitna ng krisis ay dahil sa bumabang rice production na bunga raw ng ibinagsak na taripa sa imported rice sa ilalim ng rice tariffication law. We have become too reliant on imports, no? And now their solution is more imports at lower tariff, no? At dahil ang madalas lang naman daw ini-import ay premium na bigas, mga may kaya lang ang makikinabang sa pagbagsak ng taripa. Bababaan mo yung tariff niyan, sino ang makikinabang? Hindi naman mahihirap, no? And then mawawalan pa ng revenue ang government, tatamaan pa yung mga magsasaka. Sa Ilocos Norte, kung saan itinampok ang imahe niya sa Paddy Art, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan mapalaki ang produksyon ng bigas gamit ang teknolohiya. Kasabay niyan, it is equally important for me that the farmer makes a good living. We will come together and bring it to market at an affordable price. Pero kahit kulang pa ang produksyon, nagpako na siya ng price cap. Pero ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos binigyan din sa isang pahayag na nagkaroon ng price cap ng walang konsultasyon sa economic team at ngayon nagkakagulo sa mga warehouse. Ngayon pinag-uusapan pa raw ang pagtanggal sa taripa sa import. Lumang istorya na raw ito para paniwalaan. Tila sarkastiko niyang pahayag, wag na lang magtanim ng palay at mag-import na lang. Sa ginagawang ito, baka raw bumangon ng ama niya ngayong birthday nito para magdeklara ng martial law. Sabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel bago ang price cap, dapat inuna muna ang pagtanggal sa taripa, paghabol sa mga hoarder at fixer at pagbuhos ng supply ng bigas ng NFA. Sa Kamara, sinabi naman ni 2nd District Representative Joey Salceda, chairman ng House Ways and Means Committee, na ang pagpapatupad ng price ceiling at mga raid days na nagawa ni House Speaker Romualdez ay nagbalik ng bahagyang kaayusan sa kalakalan ng bigas. Sabi pa ng ilang kaalyado ng Pangulo. Alam naman natin na with a price ceiling, sa pangmatagalan, hindi siya magiging effective dahil nga magkakosya ng shortages. Naging value talaga ng ceiling is isa siyang signal sa ating hoarders na we're gonna go after you. Sabi rin ng NEDA Secretary General nung panahon ng Administrasyong Duterte, hindi epektibo ang price cap dahil sa magiging reaksyon ng merkado, partikular ang mga retailer. It's going to encourage, instead of selling them, they will hoard. It's an incentive for hoarding. Rice scarcity will be a problem. And then, as I've said, there'll be a lot of, hoarding and, the supply will be limited, the demand is strong, so you have a problem there. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube,
Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.